Dito lang siya, Nay. Sabi niya, China, China. Baka China to. Sir Ray, dito ka lang pala eh. So akala ko nasa abroad ka eh. Kararating mo lang. Saan ka banda ngayon? Sunduin kita. Ano ba talaga ang sitwasyon nyo ni Mrs.? Sa totoo lang, sir, akong iniwanan eh. Ba't nyo itong sabi ikaw iniwanan? Noong December 28, sir, 2017, nagpaalam sa akin na maglalakad daw ng disability sa SS dahil hindi na makakita yung pina-opera namin na mata, sir. Kaya nga, ano nangyari? Yung pala, may ibang dahilan, sir. Ano yung dahilan niya yung iba? Marami pa palang pinagkakautangan sa Ilagan. Marami siyang pinagkautangan. Oo, sir. Bakit marami siyang pinagkakautangan? Na-scam sa sir. Ako matino naman, hindi naman ako talaga. Okay, so- sa pantang ko dati, sir, So ngayon, ano nangyari? lumipas ang isang buwan, di nag-iisa kong iniwanan niya dun sa bahay niya, sir. Pero may sarili akong bahay. Magkalapit baryo lang, sir. Pwedeng lakarin nga, San Andres. Pero sinabi niya sa'yo na scam siya. Hindi, sir. Saka ko lang nalaman, sir, nung after, pinipigilan ko nga, wag kakako, alanganin yung Luas mo, 28, Inilihim niya sa inyo. Inilihim. Magkano po yung scam sa kanya? Bali, sa 200 plus daw, sir, according to sa mga kasamahan niya doon sa Medispa sa salon. Anong klaseng scam po yun? Pumasok siya, sir, ng yung parang, yung double your money, sir, yung parang, Okay. Kailan niyo po nalaman na na-scam siya? after New Year, January 6, may pupunta siyang kasamahan na dalawa sa Medispa, yung sa salon, sir. Yun ang nagsabi. Nung nasabi niya sa'yo na na-scam siya, ano pong naging reaksyon niyo? Kanya pala, sir, yung cellphone number niya, tuwing tatawagan ko, mag-ring pero ayaw sagutin. Nung doon ka lang sa kasamahan niya nalaman na scam siya, sinabi lahat kung sino ang pinagkakautangan. Meron pa nga akong hipag, sir, na 50,000 ang nadali doon. Pero ngayon, nasabi niya sa iyo na na-scam siya, di ba bilang mag-asawa, dapat nagtulungan kayo. Dahil lang doon sa na-scam siya, ayaw mo na sa kanya. Ganito, sir. Di naghintay ako ng 3 buwan. Hindi siya umuwi. Sabi niya, magra-round trip siya. Hindi siya umuwi. Hindi siya umuwi. Kako, huwag ka nang lumas after New Year na at sasamahan kita. At least meron akong hipag sa uyo ka ako na matutuloyan natin. Nagpumilit siya, sir. Babalik din ako ng Sabado, sabi niya. So nawawala siya ng 1 buwan. Oo, sir. Hanggang ngayon, sir, hindi pa siya umuwi sa Ilagan. Bakit daw? Yung marami nga, sir, nga, pati yung city councilor namin na si Margaret Chi, meron sa nahiram. Yung boss niya na may-ari ng Medispa, si Dr. Blorendo, nahiraman din niya. Hanggang ngayon, sir, hindi pa siya lumilitaw doon sa Ilagan. Dahil, Maraming utang. at saka nagpa-blatter sa NBI yung hipag ko eh. Siya ba yung nanloko o siya yung naloko? Siya, sir, ang naloko. Pero Okay. inutang niya, yung pinasok niya sa bali na-scam sa kanya na pera, hiniram niya sa tao. Nung hindi na siya umuuwi, siguro after 2 months na, kinuha na ako ng mga anak ko dun sa bahay niya. Sa San Andres. Inuwi na ako dun sa bahay. Dahil baka mabagugot ka dyan, saka ka lang alam na namatay ka kung mabaho ka na. Ipasok na agad si Sir Reynaldo Capalad. Andito na yung galing sa China. Sinakyan niya, racket. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon din, sir. Si Mrs. matulis ang tingin talaga kay sir. Awat at mga babae dito, pag tumayo si Mrs., pigilan nyo agad. Ayoko nagkakasakitan dito. Ma'am, Luisa, ladies first. Kanina may sinasabi sa akin doon si Mister. Ma'am, maging makatotohanan din kayo ha? Opo. Kasi ako dito tumutulong lang. Opo. Gusto ko maging honest both sides. Ikaw raw ay na-scam. Malaking pera ang nautang mo sa mga taga Isabela. In fact, meron pa siyang binabagit na counselor. At ikaw raw ay nagtago rito for 1 month. Iniwan mo siya. At doon daw po yung kanyang mga anak naawa sa kanya. Kaya raw siya kinuha
dahil nga missing in action ka. Okay na, Totoo sir. ba ma'am na na-scam ka? Na-scam po ako, sir. Aaminin ko po yan. At hindi mo raw sinabi sa kanya yung tinago mo. Hindi. Magkano ba na-scam sa'yo? Bali, 160 po. 160,000. Opo, opo. Bakit itinago nyo kay Mr. yun? Hindi ko na po kasi kung sasabihin ko rin sa kanya, wala naman din siya maitutulong. Ano, no? Pero, Regardless ma'am. Regardless, kasi pag mag-asawa, walang taguan ng sikreto. opo. Aaminin ko nga po. Dati ko na po sinabi sa kanya yon. Nung araw na yon nandito ako na hindi na ako umuwi. Tapos sabi ko talagang pagsisikapan ko talaga na ibalik yung mga pera ng mga tao. Pero nakausap ko naman na yung mga tao na at Yung tinutulong. pinagkautangan mo. Ng pinagkautangan ko. Kaya nga po ngayon naghulog na naman ako, nagbayad na naman ako sa isa. Sabi ko, pa-isa-isa lang muna ako ng ganyan kasi kukunti lang yung sahod ko. Pero Kako ma'am, ganyan. next time, huwag kayo magtago ng kahit katiting na sekreto, especially pagdating sa finances. Yan talagang inumpisan ng away na mag-asawa na lumalaki hanggang sa hindi na maagapan. Sabi mo agad sa kanya, kasi magtulungan kayo dapat. Kung wala kang pera, remedyo siya. Pareho kayo magremedyo, okay? Opo. Ikaw rin may kasalanan, mama. 1 month ka pala nawala, pinipigilan kanyang huwag umalis ka pa rin. May problema ka doon. Hindi niya ako pinipigilan, sir. Basta sinabi ko sa kanya, mag-follow up ako ng ICCS. Talagang isasabay ko rin po yung ICCS na yun. Pero ma'am, maski na, nagsinungaling ka, dapat hindi ka nagsinungaling. Sinasabi mo sa kanya na na-scam ako, daddy, magagawa ko ng remedyo. Malay mo, baka siya rin gagawa ng remedyo. Magtulungan kayo, matapos yung problema. Sir, Okay? nung araw na yun na hindi ako umuwi, na hindi na ako nagpakita. Ano ba yun? Batay na, sige. 29. Ngayon, okay. Ngayon, sir, doon naman tayo sa napunta ka sa China. O, ba't ka pumunta ng China? Naimbitahan lang ko ng kaibigan na parang utang na loob siguro. Dahil natulungan ko rin naman nung sa abroad ako, sir, yun. Pero alam mo, sir, yung bang palusot ninyo, yung rason na binibigay nyo kung ba't di kayo tumawag din kay Mrs. Pareho kayo may problema eh. Pareho kayo nagtataguan ng mga sekreto eh. Pareho kayo hindi honest sa isa't isa eh. Si Mrs. hindi naging honest dahil na-scam siya. Hindi sinabi sa'yo. Ikaw naman, hindi mo sinabi kay Mrs. na ikaw ay pupunta sa China at biglaan. Talagang hindi kayo magkakasundo nito. Sir, masagot ko, hindi na parang nawalan na ako ng amor sa kanya na kung hindi ko na naisip na ipagpaalam sa kanya total Nawalan ka na ng amor dahil dahil yung ang ginawa niya sa akin, sir, nagkaila siya. Yung dating pagmamahal namin, sir, nag-fade na. Saka una, sabi ko sa kanya noon, bigyan mo ako kahit isang anak na babae. Dahil puro Sinungaling. lalaki nga ang anak ko, sir. Okay. Yung pala, naka-IUD siya, sir. naka? Naka-IUD. Paano nga magkakaanak naka-IUD pala. Hindi niya sinabi sa'yo. Hindi, sir. Saka ko lang nalaman nung naraspas sa sir, ibinigay ng doktor na nag-attend sa kanya yung IUD. IUD. Ma'am, ikaw pala mahilig magtago ng sekreto. Sandali lang, mama. Una, yung sa IUD, hindi mo sinabi sa kanya. Pangalawa, yung na-scam ka. Kung tutuusin, ikaw pala, ma'am, ang nag-umpisa sa lahat ng mga problema. Kaya nawawalan ka siya ng amor. Ito siguro ang gagamitin niyang dahilan kung ba't siya ng bababae. Malayo po yun sa katotohanan yung mga sinasabi niya. Matagal na po yun eh. Maganda na po yung pagsasama namin. Ito lang po, itong huli na po yun. Hindi na yung sa scam kasi maganda na yung pag-uusap namin. Nagkita na po kami dito. Last na pagkita namin, May 5. Maganda na yung usapan namin. Matagal na yung Tapos scam? Yung bago IUD lang at po saka- yun. Yung IUD na po yun, taon na po yun ng Okay. kasi 11 years na po kami. Yung scam po, December po yun. December 28 po ako umalis doon sa amin eh. Ngayon nandito ako, nagtatrabaho ako. Siyempre, nababayaran ko naman po yung mga na-scam sa akin, yung mga tao Alam na ni sir napagutang yun? ko. Alam niya po yan. So dahan-dahan binabayaran nyo. Saan nyo kinukuha yung perang pambayad? Yung sweldo ko po. Ano pong trabaho nyo ngayon? At the same time po, pinapano ako ng computer. Ano yun, nagmamanage. Inuhulog-hulugan nyo? Inuhulog-hulugan ko po. So, Tapos walang may caregiver po ako na binabantayan yung 81 years old na Walang matanda. nagdidemanda sa inyo ngayon? Wala po, walang nagdemanda. Sir, ikaw raw ay babaero. Aminin mo naman, sir. Kasi siya umamin na siya, sir. Ikaw naman kahit papaano, para naman. Kung babaero ko, sir, Hindi, pero meron kang chicks ngayon. wala, sir. Dahil binulabog niya yung umuwi sa akin, sir, na taga Paranaque. Lady. Chicks mo yun. Oo, sir. Meron kang chicks. Ilang taon? 36, sir, pero hindi masasabing chicks dahil bali 2 weeks lang namin na nagkakilala. Gusto ko kung mamasyal sa Ilagan. Sabi ba, kako, kung gusto mo, di pupunta. Pero Anong trabaho ng 36 years old? Sir, kasambahay. Pero after 2 days, pinauwi ko na, sir, dahil Pero ba't ka nagustuhan? ewan ko, sir. Anong sikreto?
Ewan ko sir, hindi naman ako ganong, yung as in babaero sir, kahit mag-inquire ka sa Ilagan. Sabi ni Mrs., 3 beses daw sa isang araw, kaya mo. Hindi, Totoo sir. naman eh. Nung kabataan ko sir, naman kasi, 73 na ako sir eh. Ha? 73 na ako. Very seryosong usapan na. Wala na ba hong pag-asa? Pa ngayon, this is the right time na pagbatiin kayong dalawa namin. 11 years wedding anniversary ninyo? Oo sir, ngayon September 3. Baka pwede magbati na lang kayo. Kung sa magbati, ala naman ako. Hindi, pero sabihin, magkabalikan kayo as husband and wife na will live harmoniously, happily ever after. Kung maaari lang sir, mag-friend na lang kami dahil... Friend na lang. Oo sir, dahil andito siya, ayaw daw naman pumayag yung amo niya na kahit asawa dumalaw doon sa kanya. Hindi ko nga alam dito ang address na sa Manila sir eh. Alam mo yan, sir, kaya hindi ko sinasabi sa kanya ang totoo. Kasi alam mo yan, sir, mabunganga yan. Masahol pa sa akin yan. Pero nandyan ako sa may North Fairview nakatira. Nalaman ko lang yung China daw niya na sinasabi dahil nag-text yung mga kwan niya sa Ma'am, akin, sorry mga ma'am ha. anak. Ma'am, sorry. Kanina talagang kamping-kampi ako sa inyo. Ma'am, malaki din problema mo. Andito ka sa Maynila, una umalis ka na hindi ka nagpapaalam sa kanya, hindi mo sinabi ang reason ng pagpunta niyo talaga rito. Pangalawa, nandito ka na, hindi mo man lang sinasabi yung address. At sabi mo, ayaw mo ibigay, sinadya mo, kasi nga mabunganga siya. It doesn't matter. Husband mo siya, dapat alam na alam ng husband mo ang whereabouts mo at all times. Hindi mo dapat pinagtatago yung whereabouts mo dahil kung pinagtatago mo yan, then merong dahilan, kaduda-duda para sa kanya kung bakit mo itinatago. Kahit na walang ginagawa sa ma'am, pwede siya mag-isip na baka may lalaki na to. Ma'am, kunyari lang. Opo, Di ba? opo. Dapat sinasabi mo. So, pareho kayo nagtatago ng sekreto. Malabo tong relationship ninyo. Sasabog nga talaga kayo. Nagalit po ako sa kanya itong huli. Pinakausap ko sa kanya yung employer ko, yung matanda. Ito, yung asawa ko kako ng ganyan. Sabihin nyo nga kung mayroon akong Amerikano dito na pinagkakalat nitong asawa ko. Doon ako nagalit sa kanya na sinasabi niya na may Amerikano daw ako kinakasama dito sa employer ko. O pinakausap ko sa kanya ang employer ko. Kaya Walang naman, para hindi kanya pagbintangan na meron ka Amerikano, sinasabi mo na ito yung tinitirahan ko, kung duda ka, punta ka rito, pasyalan mo ako. Di ba? Wala nang problema, di ba? Yung pagtatago mo, hindi mo sinasabi kung saan ka, kahit sino sigurong asawa, kung ano-anong isipin, na may Amerikano ka, meron kang kung sino-sino mga kulasisi, lahat-lahat na. Pero kung sinasabi mo sa kanya, saan ka nakatira, duda ka, punta ka rito. Di mawalan duda niya. Ganun lang yun, ma'am. So pareho kayo may kasalanan. So, ikaw naman, sir, stop na yung pambababae mo. Alam naman sir, hindi naman ako likas na as in babaero. Ilan bang naging chicks mo? Lahat-lahat, simula nung kinasal kayo ni Mrs. Magmula nung ikinasal kami sir, mga ilang beses? hanggang sa namatay siya, hindi ako na-miss nagloko. Hindi, Nung yung namatay naging chicks mo, ilan? Namatay, hindi pa siya patay. Hindi sir, yung unang misis ko, Hindi, ito ngayon kay Mrs. ngayon. Ilan ba naging chicks mo? isa lang sir, nung simula lang nung umalis siya, siyempre ako may edad na, kailangan ko rin ang mag-alaga sa akin. Sinubukan kong nakipag-friend sa FB, meron naman nagkagusto, sino ba naman sir ang hindi tatanggi sa palay? Tinong ka mo agad. Hindi naman sir, nagiging magkaibigan kami nung Okay. una, nung 3 weeks. nagka-developan. May nangyari sa inyo? Umuwi siya sir. Hindi, pero may nangyari sa inyo? Meron sir. Makailang beses kayo Dalawang gabi sa bahay sir, sa Ilagan. nakadalawa kayo doon? Oo. Kasi 2 weeks yun di ba? 1 Hindi week. sir, 2 araw lang siya na sa Ilagan. After 2 weeks lang kami naging kaibigan hanggang sa nagka-developan na kami. Tapos, ba't kayo nagkahiwalay? Pinauwi ko sir dahil sabi nung mga anak ko, tay, parang anak mo na yan. Okay, sige. Wala na bang pag-asa na magkabalikan kayo, sir? Siguro sir. Kasi lalo ngayon, 11-year anniversary po ninyo. Siguro sir, parang magkaibigan na lang kami. Matanda na ako, hindi ko na sa kayang suportahan. Sinasabi mo palagi kanina yon. Pero ngayon, naintindihan ko na yung sabi, hindi kayong suportahan dahil wala kang trabaho. Sir, at saka yung mga anak ko na lang ang bumubuhay sa akin. Si JP ang Wala kang trabaho. Wala na sir. Pero si Mrs. may trabaho di ba may trabaho kay Mrs.? Opo. Kung magtulungan kayong dalawa, ayaw mo. Parang nawalan na ako ng amor sir. Ba't ka nawala ng amor, sir? Yung ang ginawa niya sa akin sir na
iniwanan niya ako, nag-iisa. Bahay pa niya yun, sir, para kung uli lang cowboy doon na naghihintay ng wala. Nanak ko minsan ni Epoy ng tanghali, nagulat. O Papa, bakit nag-iisa ka dyan? Sabi niya, nung one, sir, pinasundo ako doon sa isang kapatid niya. Mag-isa ka lang doon? Oo, sir, sa bahay niya. Dalawa lang kami. Dalawa lang kayo. Okay, so ma'am, mukhang meron ding dahilan ito si sir para magsama ng loob. Naintindihan ko na siya. Kasi kanina, hindi ko pa siya nakausap. So one-sided lang yung napapakinggan. Yung side mo lang. Kaya binabatikos ko sa binabatikos. Ngayon, marami na siyang nasabi at karamihan naman doon, hindi kayo pumapalag. Meaning, agree kayo. May problema din kayo, ma'am. Kaya nga, ang gusto ko sana mangyari, magbati kayo, magbalikan. Pero ayaw naman ito. Anong reaksyon niyo po, ma'am? Alam mo yan, hindi. Hindi sa akin ang problema eh. Sa totoo lang, hindi sa akin ang problema. Nang dahil lang sa mga babae mo, nagkaganyan ka. Huwag kang magsisinungaling. Hindi, mga babae. Huwag kang magsisinungaling. Inaamin Nang ko. dinala mo si Leia sa inyo, inuwi mo, nandito ako sa Manila. Sino sila yan, ma'am? Yun po, yung 36 years old. Yung kanalabas niya pa lang ng hospital, sir. Yun yung inuwi niya. Pinuntahan niya pa dito sa Manila. Pero sabi niya kasi malungkot daw siya noon at iniwan mo siya noon. At that time, mag-isa siya. So, nag-testing siya makipagkaibigan sa mga aminado na po ako doon. taga-social media. Opo, aminado na po ako doon. Gusto niya yung masaya siya sa feeling ng ano niya. Hindi, kasi ma'am, kung hindi mo siya iniwan, hindi siya maghahanap. Kung nandun ka lang sa tabi niya, hindi siya makapag-isip na mangalikot ng Facebook at makakita ng friend doon. Iniwan niya ako niya noon na pumunta sa barangay ng Kado. Tapos doon siya sa farm ng anak niya. Biro mo yan, nagdadrive ng sasakyan yan, sir. Naglalakad ako sa daan eh. Aalikabukan ka lang, hindi ka papasakayin. Oh. Hindi, sir. Biro mo, hindi, pakinggan mo ako. Ako muna. Pagkatapos ilang buwan ka doon sa barangay Kado, iniwan mo ako sa bahay. Binabaliwala mo ako, pumupunta ako sa bahay ninyo para lang gusto ko lang may respeto din ako ng mga anak mo. Alam mo anong ginagawa mo sa akin? Minumura mo ako, pinapagalitan mo ako. Anong kasalanan ko sa iyo? Wala naman akong kasalanan sa iyo Ito na ngayon. O nang doon na tayo, aminado na ako doon sa pagka-scam ko. Natapos na yung scam na yon. Nag-usap na tayo. Ang hindi ko akalain, mayroon na naman pala sa ibang kachat. Iba na naman yung Leia na inuwi niya noon sa Isabela Sara. Bukod kailan meron pa? Mayroon na naman siyang Sino pa po itong isa, Sir, sir? hindi ko inuwi, sir. Pakinggan. Aking friend ko Sige, lang. bukod kay Leia, sino pa po yung friend nyo? Ala, Yung Angeline. Binulabog na naman niya, sir. Okay nga, Angeline. Oo, sir. Ilang taon si Angeline, sir? Mga 48 na, sir. Okay. Ang kaibigan, libangan lang, sir. Okay. So, naging kachat pero mo? hindi ko Nung inuwi, sir. nagkita kayo? Hindi, sir. Hindi. Dahil nga na naman kinuha na, sir. Ang dami niyang mga pangbubuna doon sa babae. Kaano ba? Kawawa naman tong picture mo, sabi niya ng ganyan, kahahalik-halik ko, hindi na ako makakatulog. Sabi niya ng ganyan, hindi na ako makakatulog sa kahahalik-halik ko, nadudurog na itong mga picture mo. Kagani-ganon, manyak. So, ibig sabihin, hinalik-halikan yung picture? Oo, sabi niya, huwag kang magsisinungaling yan, Sige. tatapalan ta kasaw. Hindi, Teka muna, so, Tapos, huwag kang maingay yan. Pagkatapos, nung kinausap ko yung Angeline, sir, sabi ko doon Neng, asawa ko yan. Oh. Ngayon, sabi ko sa kanya, nasa iyo yan kung papatulan mo. Senior citizen yan, 500 ang isang buwan yan, 1.5 lang ang tinatanggap niyan sa loob ng 3 buwan. Ako ang bumubuhay dyan. Tapos, sabi ko, umalis lang ako dito sa Manila. Ate, may sinasabi siya sa akin, nakikilalaki ka raw, may yung pera daw na inutang mo, binigay mo sa lalaki mo. Ha? Ako, hindi na ako kanyan. Aminado ako na na-scam ako, pero hindi ako ng lalaki. Alam niya yung sir na hindi ako ng lalaki sa loob ng 11 years. Wala pa nang naririnig niya na Okay, ng so, lalaki ako. Leia, tapos Angeline, sino pa? Angeline. Pagkatapos, yung isa na naman yun. Pangalan? Ano yung pangalan? Yung Bisaya na naman. Taga Cagayan de Oro. Nang kinausap ko Ano na. pangalan, no? Yaon ang apelyido. Yaon. Hindi. Sinabi ko na sa kanya, Ning, huwag ka padala yan sa matanda na yan. Buliro yan ka ako ng ganyan. O ate, sabi niya nga sa akin kukunin niya raw kami dito sa Cagayan de Oro at iuwi kami ng Isabela. May 2 anak pa naman ako, sabi niya ng ganyan. Sabi ko, walang hanap buhay niyan. Magpakagutom ka doon, sinusuportahan na lang ako ng mga anak yan. Kawawa ka lang, Ning, ako ng ganyan sa kanya. Ay, bastos pala yun, sabi niya, asawa mo pala yun, ate. Oo. Mayroon pa sir ako na konsera. Itong MJ, Ala, sir, hindi ko nakakon yun, sir. huwag ka magkwan. Hindi, sir. Sinungaling. Dahil yun ang kumuha sa'yo sa China, yung sinasabi mo. Hindi,
pinsan ko yan. Makinig ka. Pinsan ko yung Paano sinasabi niya. Pinsan niya pala, ma'am. Paano? Pinsan. Oh, Paano pinsan? Tingnan mo lang, sir, ha? Kapalad Kung- yun, sir eh. Pinsan ko yun, sir eh. Pakinggan mo ako. Ano siya sa akin, in-accept niya ako. Nung na-accept niya ako, binlock niya ako kaagad. Anong ibig sabihin, sir? Tapos nang pumunta ito ng Ilocos, yung ito, binlock niya yung account ko, sir. 3 account ko binlock niya. Tapos yung din nang in-accept ko, binlock niya rin ako. Anong ibig sabihin nila? Mayroon bang kamag-anak na ganon? Ngayon, ulitin kong tanong, wala na ba talagang pag-asa na pwede kayo magbalikan? Give it another chance. Yung amo niya, sir, hindi ko nakakausap. Hindi, pero willing ka naman ipakilala sa kanya yung Sir, amo mo. opo, sir. Pwede Okay, niyo sige. pa nga, sir, tawagan, sir, eh. Okay sa yun. Ipapakilala yung amo. Hindi na, sir. Dahil nung una, sabi ko sa kanya, sasamahan kita para maglakad ng disability. Hindi na. Sabi niya, babalik din ako the following morning. Parang siyempre, ating mga lalaki, sir, asawa mo, pagkakailangan ka. So sabi niya, babalik ako the following morning, kaya lang hindi bumalik. Bumilang na hanggang ngayon, sir, hindi siya pa siya nauwi ng Ilagan. So ang paalam niya sa'yo, 1 day lang. Oo, sir. Pero umabot ng 1 month. Hindi lang 1 month, sir. December, June, July. Kasi may hanap buhay na ako September. Siyam. So ang paalam niya sa'yo, 1 araw lang, pero umabot ng 9 na buwan. buwan. At hindi niya sinasabi kung nasaan siya. Hindi niya alam yung binibigay yung complete address. At kako, kahit na 1 araw man lang, kahit hindi ako matulog dyan, mapasyalan man lang kita. Ayaw. Ayaw niya ibigay yung complete address, sir. Oh, ma'am. Aminado ako dyan, sir. Aminado ako Bakit dyan. nga ma'am ayaw may bigay? Kahit na masilayan ka lang yan, madalo ka lang. For the past 9 months, bakit ayaw mo? Chismoso kasi, sir, eh. Hindi. Hindi, ma'am. Hindi, ma'am. Chismoso yan, sir. Masyadong defensive. Kabisado ko na yan, sir. Ma'am, hindi eh. Ayan, sir. Kahit na sino siguro lalaki, maging chismoso. Kung hindi mo sinasabi sa kanya, ang kinaroroonan mo, lalo pat 9 na buwan, ang paalam mo 1 day lang, ni man lang sabi mo yung address para madalo ka niya, ayaw mo. Kahit na sinong lalaki, magiging chismoso, meaning mag-iisip ng kung ano at ipagsasabi sa ibang tao, sa mga kamag-anak na misis ko naglalalaki na. Kasi balik tayo natin, kung halimbawa siya, 9 na buwan, nawawala at ayaw sabihin kung nasaan siya, ayaw niya sabihin sa iyo, anong isipin mo? Siyempre, sir, magdududa din ako. Oh, exactly. Wala ba kayong kachat ng mga Amerikano? Hindi. Aminado ako yan. Kasi sabi ko sa kanya noon, Okay, may nakachat kay Amerikano. Anong hindi pangalan? po Amerikano. Anong lahi? Ang Muslim yun. Taga saan po? Parang ibang lugar yun. Saan lugar yan? Saudi? Kurdistan yata. Parang Afghanistan. hindi ko alam. Hindi po, Muslim siya. Muslim. Pero So, sinasabi ko sa kanya, chat kayo ng Muslim? Nung taga-Afghanistan? huli lang po, ito lang mga huli nung wala na siya. Pero sinasabi ko sa kanya noon, ano kaya kung makikipag-chat din ako din ng yung lukulukuhin ko lang ako ng ganyan. Hindi naman totoo kasi dito naman ako sa Pilipinas sa ibang lugar. Sinabi Hindi, sa'yo? sinabi Wala? ko sa kanya noon nung dami-dami mong chinachat. Ipatagay na natin sinabi niya. Hindi na dapat sabihin yun dahil kung ituturing niya akong asawa, parang sampal sa akin yun, sir eh. Ma'am, binibintangan mo siyang babaero na ipag-chat siya sa internet. Ngayon, para sa isang babae, sasabihan ng isang lalaki o misis, sasabihan si mister, ano kayo makipag-chat ako sa lalaki at biro-biroan lang. Tama nga naman, masakit yun. Sir, kaya ko sa biniro ng ganyan kasi nagbibiroan niya kami. Bibiroan Pero yung niya biro mo, sa akin. tinuloy mo talaga at meron ka nakachat. Sabi mo, di ba, yung Ito taga-Afghanistan? na po, itong huli lang Gaano yun katagal kayo nawala na nag-chat siya. ng taga-Afghanistan? Hindi naman marunong mag-English yun, sir. Paano? Hi, hello, mga ganun-ganun lang. Ano mga napag-usapan niya? Halimbawa, example. Sige, ano ba? Hello, sige. How are you? Kasi hindi sila marunong mag-English, sir. Oh, eh. anong Or, sagot mo? Fine, yun, mama. Puros kasi mga taga mag-English, sir, eh. Hindi. Oh, anong nangyari sa inyo? Ano, Wala po kasi wala naman dito yun, eh. may picture siya? Ano itsura niya? Wala. Pero ikaw nagpadala ng picture. Baka nagubad ka doon sa kanya, ha? Wala, hindi Patay naman, kang sir. bata ka. Tanda-tanda ko na, mag-ubat pa. Bakit sa loob ng 9 months, ma'am, wala ka man lang nisihay-nisihoy, hindi mo sinasabi kung nasaan ka? Sir, no, hindi ko sinabi sa kanya, totoo yan. Hindi ko sinabi sa kanya, sinabi ko lang sa kanya na sa Makati ako. Bakit nga, ma'am? Bakit nga? Kasi sir, kung pupunta sa sakwan, siyempre alam mo yan, makwento yan sa loob ng bahay. Nahihiya ako ng ugali na makwento. Siyempre, kung mga profesional yung mga kasama sa loob ng bahay, nakakahiya nga naman Ma'am, hindi ho magandang pakinggan yun. Ano ngayon, ikakahiya mo si Mr. Ba't mo siya pinakasalan kung kinakahiya mo siya? Sandali lang, kinakahiya mo siya dahil hindi siya professional? Dahil nakakahalubilo mo mga professional na tao, tapos ito si Mr. hindi professional? Ma'am, sinampal mo lang siya ngayon. Sorry ma'am ha, masakit yun.
kumbaga, kinakaya mo siya kasi hindi siya professional. Nilait mo yung kanyang pagkatao. Why did you marry him? No sir, ang ibig ko sabihin, Hindi, kasi sabi mo, ay kasi mga professional na opo, tao yun. ibig sabihin po, mga professional yung mga tao na yon. Ibig sabihin, hindi, alam ko naman na professional din ito sir eh. Ibig ko sabihin sir, yung nag-uusap halimbawa yung isang pamilya, yung bigla ka na lang ba sasagot na kuhan, gano'n. It ibig doesn't ko matter. sabihin. Karapatan niya, asawa siya eh. He has all the rights na, Kasi sir, na employer pumunta niya- sa bahay at sitahin kung sino mga kasama mo. Misis ka niya eh. Okay lang yung pinakilala ko lang sa sir sana. Kaya gano'n. nga, ma'am, dapat di mo siya kinakaya. Karapatan niya, pupuntahan ka kung saan ka man dupalop ng mundo at kung meron ka ibang kausap na tao, pwede siya sumingit kasi misis ka niya. Yun ang karapatan niya. Yung ang ibig ko sabihin sir, yung hindi yung kinahihiya na ikakahiya ko sa proud na proud pa nga ako sa kanya sir dahil sinasabi ko pa nga sa mga tao na matanda na yung asawa ko, malakas pa. Sabi ko ng O ganyan. kung proud na So, proud ka sa kanya, ma'am, bakit mo itinago for 9 months yung iyong kinaroroonan kung proud ka sa kanya? Eh kung galit siya sa akin sir na ayaw niya na sa akin. Ma'am, hindi ba Nawawala- mo usapan? 9 months, mahaba na panahon, ma'am. Maraming mangyayari. Maraming pwedeng mangyari at maraming nangyari na hindi natin alam. Ikaw na lang nakakaalam ng Diyos kung ano yun sa loob ng 9 na buwan, meron kang lihim na itinatago sa kanya. Matatawag na lihim yun, ma'am. Kasi kung sinabi mo sa kanya yun, kung nasan ka na roon, so walang lihim yun. So ito, meron ka inilihim sa kanya for 9 months at ikaw lang nakakaalam kung ano yung lihim na yun. So, wala na talagang pag-asa. Ako sir, bilang kaibigan, pero yung kanyo, makikisama pa ako sa kanya, parang nawala na yung pang-sir ko. Pinopost niya sa Facebook, separate. Sino naman ang may karapatan na nagpapaseparate sa apelyido mo at saka sa akin? Separated dahil magkahiwalay tayo eh. Talaga. Pilosopo kang hayop ka. Ma'am, kung ayaw na ni Sir, hindi natin pwedeng pilitin. Pero Sir, Pero let me warn sir, you. itong may papangako sir, sir. Sige, Sir. Pag nalaman yung may kinakasama ko, kahit pugutan nyo ako ng ulo sa luleta, hindi masakit ang loob ng mga anak ko. At saka ako, hindi ako pan. So, parang sinisiguro nyo, wala talagang Wala kayong sir. nakasama. Okay. Kasi nga, Sir, bukod pa dyan, pwede niya kayong idemanda. Oo sir, alam ko yun dahil Okay, kahit dahil hindi kasal Talaga kayo. sir. kahit, Okay. So, ayaw mo na lang talaga. ayaw ko nang makisama sir, pero mananatili pa rin magkaibigan kami. Ayaw ko na lang makisama sa kanya dahil ayaw ko nang umuwi doon sa bahay niya. Dahil unang-una, ala naman akong kasama doon na andito siya. Nag-iisa ako doon. Ang magbibigay din ng pagkain ko yung mga anak ko. So para pumisan na lang ako doon sa mga anak ko. So anyway, paano ito, ma'am? Ayaw na niya. Okay lang po sir kung ayaw niya na. Wala na rin ako magagawa. Ayaw niya yun eh. Okay. So, wala na. Friendship na lang. Oo, sir. Para ala ng maraming usapan. O sige, pag- kamay na lang kayo. ng problema. Anniversary. O, kamay na lang kayo ni ma'am. Ma'am, kamay na lang. Kamay na lang. Hindi na, ma'am, ma'am. Ma'am, kamay na maayos. Mawaling ka. China? China? Katatawag lang ni sir sa iyo, Kwan? China ka, sa susunod na buwan ka pa. susunod. Pagkatapos, Kaso- yun pala, tinawagan yung number mo, dito ka lang pala, Chinatown. Kasusundo lang dyan. Okay. Sige, kamay na lang. Tapos na. Sige, kamay na. Sige, kamay na, ma'am. Kamay na. Oh, sana madagdagan yung kasinungalingan mo. Okay. Oras na malalaman ko lang na may babae doon na uuwi sa bahay nyo, bubutasan ko ang tagiliran nyo. So, kanya-kanyang buhay niyo na kayo. Oo. Sir. Pero, huwag kang mambabae. Huwag ka rin manlalaki. Wala Walang problema, Muslim, sir. walang China woman. Kahit na mag-asawa na, sir, hindi na ako magre-reklamo dahil... Pabayaan mo lang, kahit mag-asawa. Matanda na ako, sir, eh. O dapat Kailangan lang, ng- kasi amoy lupa ka na. Oh, so ma'am, pwede ka rin mag-asawa, hindi siya magdidemanda. Anong reaction mo doon? Ah? Masaya si ma'am kasi hindi na magdidemanda si sir. Yun. Tama? Mag-asawa na ako. Oo. Okay lang. Okay, happy anniversary. Happy anniversary ulit. Wag na. Sige na! Nahihiya ka pa! Hindi na. Oo, kunwari ka. Hindi na. Kunwari ka ba? Hindi na. Bakit meron ka bang ibang... Ala na. Ay! Oo, masira yung lapel. Oh, hindi na. Ay! May pinagbabalaki yata ito talaga eh. sir. Hindi rin. Oo, yan. Yan, para makita ng kireda mo.
May tip. Oh, para makita ng kirida niya, sir. Para magalit. Okay. Okay na ito. Ba't tatakpan? Okay na sir ha? Okay. Bigyan ka namin ng pamasahe plus allowance. Pocket money para makauwi ka hanggang Ilagan. Kasi yun ang pinangako namin. Okay? Kaya naman ma'am, dito ka naman nakatira, di ba? Sige. Yan ito. 1, 2, 3. Tulad ng pangako ko. Ayan. 1,000. Okay. Yes, sir. Tapos ngayon, samahan siya dun sa terminal. Okay na sa'yo? Makakawin ka ni Isabela niya? Sir. Okay na sa'yo? Salamat sa pagpunta. Thank you, sir. Ma'am, salamat ma'am. Kayo ma'am, okay naman kayo? Hindi mo kailangan pamasahe dito. Hindi mo kailangan pamasahe. Pamasahe na lang siguro, sir. Pamasahe. O, bigyan natin pamasahe si ma'am. 1,000. Thank you po. Okay ma'am? Okay na tayo? Maraming salamat, Idol Rapi Tulpo.